Welcome po mga kagandang buhay sa another video na naman po ngayong gabi. At kasama ko po ngayon ang aking editor na subsob sa pagtatrabaho. At meron po silang na-film na Ron's Farm Official tungkol po sa pagluluto nila ng itlog alat na pugo, mga kagandang buhay. At good news po dahil successful ang binta. Di ba bre, ubos lagi? Sa Katiklan pa lang, ubos na. Kaya mga kagandang buhay, panoorin nyo po ang kapaki-pakinabang na proseso kung paano po gawin ang pugulat at maubos lahat ang mga itlog ng pugo na minsan po problema kung paano po ibenta lahat. So ngayon, bagong tuklas na pugulat, which is patok sa mga mamimili. Panoorin! So ito na po mga kagandang buhay, yung ating pugulat. At ano po natin ito sinimulan? 7:45 PM at ngayon is 10:49 na po. So meron na pong 3 oras na nakalipas. 4 na oras po natin itong pakukuluan, so may 1 oras pa pong natitira. At titingnan po natin kung ano pong kalalabasan nito. At iano po namin kayo, papakita po namin lahat ng proseso hanggang pagkukulay at pagsusorting nito mamaya. Ano lang po, sabayan niyo po kami. At yun lang muna. At see you soon mamaya kapag ano na to kukulayan na punto. So ito na po mga kagandang buhay. O, tingnan mo dito, ito na po yung kulay natin. Yan. Naluto na po natin yung kulay. Mga kagandang buhay, yan na po siya. Kumukulo na po siya. Luto na po yung pangkulay. At kukulayan na po natin. No, yung ating itlog na pugo na maalat. O pugulat for short. Yan po siya. So ganito lang po kami magkulay, no? Kung hindi po matibay yung inyong kamay sa mainit, pwede po kayong gumamit ng tongs o kung anong pwede nyo ipantusok dito, mga kagandang buhay, no? Pero ako po, kamay-kamay lang. Wow! Tuluin natin konti. Then, lob-lob po natin. Bilang po 3 seconds lang. 2, 3. Drain po natin yung excess water para madali po siyang matuyo at kumapit yung kulay. Yan po, lagay po muna natin dyan. Then, kuha naman tayo ng isa. Ganun lang po, repeat the process until it's done. Mga kagandang buhay, no? Lublob. 2, 3. Shake the excess water. Then, lagay na po natin dito sa ating lagayan. Kapag nalagay na po dyan sa lagayan, mga kagandang buhay, ano po yan, no? I-let muna natin mag-rest kasi masakit po yan kapag i-handle po agad natin. Oh, no! Medyo ano po kasi yan, mainit po, no? 4 hours po kasi ang pinakuluan. No, mainit po talaga yan. Mamaya i-reveal po natin yung inside. Ano nga po yan, tingnan. Yung kanya pong kung ano po yung kanyang sa loob. Yung maganda po ba? Kasi marami po akong nakikita o mayroon po akong mga nakikita na mga content creator po, no? Na gumagawa ng itlog ng pugo na maalat. Hindi rin po kasi ito bago. Hindi na po ito bago. Marami na po actually gumagawa. Kaya nga po, meron na po akong reference nito. Nung ginawa ko po ito, mga kagandang buhay. Kasi nga po, meron na po nitong gumagawa. At yung iba pong gumagawa, no? Yung nagtatry rin gumagawa. Nakikita ko lang po, napapansin ko ay
ibang-iba yung paggawa nila, no? Meron po kami nakita ni Mrs. na nilalaga lang po nila sa boiling agad na water for 3 minutes lang. Para po sa amin, napakamali po nun, no? Para lang po yung nilagang pugo na inasinan. Makagandang buhay. Wala po yun. Yung texture po nun, tapos yung pagmamantika, yung everything po, wala po talaga yun. Dapat po kasi ibababad natin 12 to 15 days, then ilulutuin po natin. Mulan po. Mulan, makagandang buhay. Lulutuin po natin ng 4 to yung maximum lang po is 8 hours. 4 hours po yung minimum. At kung gusto nyo po talaga ng nagmamantika talaga siya, yung parang ano talaga, is 8 hours po. Mga kagandang buhay. Pero hindi na po namin papaabutin ng ganun kasi okay na po kami sa 4 hours. Yung gusto po naming result, nakuha na po namin sa 4 hours lang. Kaya po, 4 hours po talaga yung sinusunod namin. At yun din po yung nire-recommend ko sa kung may susubok po na gumawa ng pugulat. Yun din po yung nire-recommend ko. Kasi po, yun po yung nakita namin na nagmamantika na po siya. And at the same time, parang di na po siya nilagang itlog ng pugo lang. Yung white niya po is firm. Nagiging firm na po yung ano niya, yung white. Malakas po, mga kagandang buhay. Saktong-sakto, pinatapos lang tayo. Ito na po mga kagandang buhay, no? Tapos na po. Ito po, kita nyo po, pulang-pula po yung nagawa natin. Napakaganda po, no? Napaka-bright po ng red. Okay po yung kulay niya. Kasi po, ano po yung pagkagawa natin? Proper po talaga, no? Ganito po talaga kasi dapat. Oops. Oh, no! Meron din po mga basag. I-separate po agad natin yan. Mga kagandang buhay. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, mga ganun. Yan po. Ito po, meron po mga crack talaga. I-count po natin yung mga crack na yan para malaman po talaga natin yung yield. Kung ilan po talaga yung nakukuha natin na yield per 100 pieces po, no? Mga kagandang buhay. Doon po kasi natin malalaman kung magkano po natin sila pipresyohan. Kasi po, baka po kasi maging lugi po tayo kung masyado po maraming basag. Kaya mas mabuti po talaga na studyhan po muna natin yung mga negosyo o itong sa specifically this. Kung magnegosyo po kayo ng ganito, studyhan nyo po agad muna bago po ninyo tahakin o bago kayo mag-produce ng maramihan. Marami pong mga racers na nahihirapan po sa pag ideya o pag-dispose. Paano po yung mga dapat nilang strategies na gawin para po ma-dispose yung mga itlog nila. Kasi ngayon po, ang panahon, wala pong klase. Napakahirap i-dispose ng itlog ng alat, ng itlog ng pugo, mga kagandang buhay, no? Kasi nga po, 50% or more ng customer at mga target customer natin o yung mga tinitingnan nating mga customer ng pugo, estudyante po, mga kagandang buhay. Bakit? Kasi matapos po mga klase nila, mga street food vendors, dyan po yan, yan po talaga yung karamihan na nagpapaubos ng mga itlog ng pugo natin. At ngayon pong wala pong klase, nag-plummet po, no? O bumaba po talaga yung production. Yung yung galaw ng pugo sa market. Kasi nga po, yung primary customer
wala po, nawala. At expected rin po naman namin yung mga racers ng mga matatagal na po sa industriya na pupupugo. Pero po, pagalingan na lang at padiskartihan ng pagbebenta nitong tigtumal po, mga kagandang buhay. At ito po yung isa sa mga ways na naisip po namin ni Mrs. na gawin para po makasabay po sa production ng pugo namin, kasi maganda po yung production ng pugo namin, but hindi po maganda yung disposal namin. Kaya po ganyan, naisipan po namin ito. Maya-maya lamang po, pag natapos na po namin ito, bubukain po natin ito, magsasample po tayo, mga kagandang buhay, para makita nyo po yung laman ng pugulat na tinatawag. Kasi para po maging aware kayo kung ano po talaga yung dapat na maging itsura ng pugulat. Kasi marami po siyang nagbebenta na hindi po tama yung period ng pag ano nila sa asin. Kaya po naapektuhan po yun yung itsura ng ating pugulat. Naapektuhan po yung itsura ng yolk at naapektuhan po yung itsura ng puti. Yan po, titingnan po natin mamaya kung ano po yung itsura nito, nang sa ganun may basihan po kayo. Yan po, medyo meron po talagang mga reject o mga basag. Kasi po sa pagbabad po agad, sigurado po meron po agad mababasag. Tapos sa paglalaga naman po, may mababasag pa uli. Kaya po medyo mahirap po talaga yung pagpupugulat. Kasi nga po, maliit po ito. Maliit po yung itlog ng pugo. At the same time po, mas manipis po yung kanyang shell compared to itlog ng bibe o itlog ng itek na karaniwang ginagamit sa paggawa ng itlog ng maalat, mga kagandang buhay. Yun nga po, tingnan natin maya-maya pag natapos na po namin itong ilagay dito sa mga box, kung ilan po yung yield, kung ilang percent po ba yung yield na ating pugulat, at kung profitable po ba yung pagpupugulat. Kasi meron po talaga mga reject, as you can see, mga kagandang buhay. Yun lang po muna, at stay tuned, at maya-maya ipapakita po namin kung ano yung itsura ng pugulat na tinatawag, mga kagandang buhay. So yun naman po muna. So yun na po, mga kagandang buhay. Ito na po yung natin, yung ating ano nga po ito, yung kinalabasan. Lahat po na ito is more or less 1,200 po, mga kagandang buhay. At ito pong nasa box is 7 box. 2, 4, 6, 7 box. Yung isang box po is 100 pieces. So, 700 pieces po ito. Then, dito po is nasa 440 pieces po. O 450 pieces. And ito po yung basag natin. Yung mortality po natin. Dito, tama tayo sa mortality. Meron po tayong 5% mortality or 60 pieces po, mga kagandang buhay. Yun po talaga, Kaya po medyo may pagkamahal yung ating pugulat. Kasi po yung may mortality at yung sa pagod po natin. Yun po, at kung binenta po natin ng fresh o unprocessed quail eggs, is yung 1,200 pieces or yung 12 boxes po is magkakahalaga lamang po ng 2,160 pesos. Pero kapag pre-process po natin is magkakahalaga po yan ng 3,600 pesos, mga kagandang buhay. So profit pa rin po tayo from 2,160 to 3,600 po, mga kagandang buhay, not bad na po. Nadidispose po natin yung mga produkto po nating itlog ng pugo, at the same time po mas lumalaki ang ating kita kasi po pre-process po natin.
At meron din po tayong mga additional inputs like ano nga po, salt, then yung sa mud, yung iba kasi binibili po yun, yung bahay ng anay. Then ito pong tray. At saka syempre yung panggatong at yung labor po. Pero bawing-bawi po yun, mga kagandang buhay. At food color, mga kagandang buhay. Food color pa po pala. Yung Foshin powder na ginagamit. Is isa rin po yun sa additional na inputs kapag pinaprocess po natin. At water din po, of course. Pero bawing-bawi po yun, no? Hamakin nyo po from 2,160 pesos kung 1.8 pesos each po yung itlog natin na fresh, nagiging 3 pesos each po, mga kagandang buhay, kung i-process po natin na magiging pugulat po sila. So all in all, okay po, no? 5% mortality rate at di rin po masasayang kasi kakainin po natin. Okay pa rin po. Yung 1,140 po, mga kagandang buhay, is mayroon pa rin po yung 3.5 or something. Napakalaki po ng diferensya. At tubong-tubo po tayo kapag pinaprocess po natin yung sarili natin mga itlog. So, napakaganda po ng kulay nila. Then, ito po pala, bubuksan po natin, no? Dito po tayo kukuha. Kukuha po tayo dito po sa mga crack, mga kagandang buhay, no? Kuha po tayo dyan. Piliin lang po natin yung medyo crack lang po. Ito po. Titingnan po natin yung itsura nila. Yun nga po, mga gandang buhay. Meron po tayo ditong 4 pieces. Malaki po dapat yung sample size natin, no? 4 pieces po yung gagamitin natin para po makita po talaga natin kung ano po yung itsura nila. Basag lang po yung gagamitin natin para wala po tayong masayang. Yan po siya, no? Magandang buhay. Napakaganda. Yan po siya. Para po talaga siyang itlog na maalat. Ito po yung pangalawa po. Buksanin po natin yung pangalawa, no? Mga kagandang buhay. Yan po talaga siya. Para po talaga siyang itlog na alat. Nagtutubig po yan, no? Nagmamantika po yan, no? Yan po. Pag pinisil po yan, no? Nagmamantika po yan. Grabe po yung mantika niyan. Ito po, magpipisa pa po tayo, no? Para po talaga makita po talaga. Yan po, no? Mga kagandang buhay. Nagmamantika po talaga siya. Yan. Yan po yung senyales na maganda po yung pagbababad natin, no? Last po, mga kagandang buhay, para malaman po talaga kung solid nga ba yung pagkakagawa natin. Ito parang pisang-pisa talaga to. Yun nga po, mga kagandang buhay. Sira po, no? Reject po ito. Oh, no! Kasi nga po, pisang-pisa po talaga siya, as you can see. Yan, pisa talaga. Yan po, ang tatlong yan. Napakaganda, nagmamantika po yan, no? Mantika po siya. Mantika po, no? Pati rin po ito, mantika rin po. Mantika rin po siya. Yan po yung ano natin, kung paano natin malalaman. Tikman po natin. Sakto lang po yung lasa. Maalat po siya, pero in a good way. Maalat po siya, no? Pero in a good way po, makagandang buhay. Napakasarap po. Maalat po siya, pero in a good way. What I mean po is, pwede mo pong gawing snack. Hindi po yung napakaalat, yung hindi mo na po sa makakain ng by itself. Yan po kasi iniawasan namin. Ayaw po kasi namin na yung pugulat po namin
kahit po yung itlog ng bibe na itlog maalat. Ayaw po kasi namin na hindi po siya makakain by itself. Kasi po dito sa amin, nakasanayan na pong gamitin ito sa ensalada. So, yung mga tao rin pong mahilig po talaga sa itlog alat na inuulam lang po talaga nila to. Kanin lang po. Itlog alat, kanin. Kaya kailangan po namin siyang timplahin na maganda po. At very satisfied po ako sa lasa nito. Napakasarap. Yummy.